Hello guys! Magandang araw! So for today's video, this is ganap kahapon Martes. So wala namang bago, ganun at ganun pa rin, paulit-ulit lang ang ginagawa nating mga nanay. Dahil nga may estudyante ako, ay kailangan ko nga bumangon ng alas 4 ng madaling araw para nga mag-prepare ng pang-almusal at pambaon ng aking mga anak. At bago ko nga umpisan yung aking umaga, kailangan ko nga munang uminom ng maligamgam na tubig. So nakasanayan ko na yan guys, tuwing umaga pagising ko, maligamgam yung aking iniinom kasi nakakatulong din yan sa ating katawan guys. Pagkatapos ko nga uminom ng tubig dyan na may konting tulala, ay kukunin ko na nga itong lulutuin ko na pambaon ng mga bata. So una ko nga kinuha dyan ay yung cheese dog. Dapat ham yung kapartner niyan guys. So dahil nga hindi ko na ibaba kagabi sa freezer at ayun frozen pa, chicken nuggets na nga lang yung ipinartner ko dyan sa cheese dog. As usual, prito na naman ang baon ng mga bata. So yan lang naman talaga guys ang madaling lutuin tuwing madaling araw ng mga pambaon ng mga chikiting. Pagkatapos ko nga magluto dyan, ayan, magtututbrush at maghihilamos na nga ang person at magbibihis para ready na nga para mag-asikaso nitong chikiting na makulit. At ayun nga, antok na antok pa siya dyan guys. At ayun, binigyan ko na nga siya ng kanyang pagkain. So guys, si Dayan lang naman talaga ang matagal sa aking mga inaasikaso sa umaga dahil nga si Ate Kate ay hindi naman asikasuhin na, malaki na, kaya na niyang intindihin yung kanyang sarili. At habang kumakain nga siya dyan, ay inihanda ko na nga itong kanilang mga pambaon, pati si Sir, dahil nga hindi siya nag-aalmusal sa bahay, doon na siya nag-aalmusal sa kanilang company. Pagkatapos ko nga maghanda ng pambaon dyan, ay inasikaso ko naman itong mga gamit ni Dayan. At tingnan nyo naman guys, yung nakita ko sa bag niya at meron pa siyang curler. Tapos, meron din siyang eyeliner at saka yung, ewan ko ba kung ano yung isang yun, lip gloss yata. Diyos mio, kabata-bata pa. Ay, meron na siyang mga ganung bagay sa kanyang bag. At ayan nga si Sir, tapos na rin nga siya dyan maligo. Pinupunasan na nga lang niya yung kanyang helmet. At ayan, fast forward, tapos na nga rin maligo dyan si Dayan. At ayan, tawang-tawa pa siya sa akin guys. Tapos hindi pa pala siya nag-toothbrush, kaya ayun, sabi ko mag-toothbrush nga muna siya dyan. Pagkatapos niya nga mag-toothbrush, ayan, humalik pa nga siya sa akin guys. At pinapaamoy niya nga yung bibig niya. Mabago na daw dahil nag-toothbrush na siya. O diba, pagsakulit din nga. At ayan, sa mga oras nga na yan, ay binibihisan ko na nga siya. Nilagyan ko na rin siya ng bimpo sa likod, tapos medyas at sapatos. So, hindi ko na nga siya dyan pinuyuran guys, dahil nga basa pa yung buhok niya. Kaya ayun, sa tindahan ko na nga lang siya pupuyuran. Pagkala ng ilang minuto, ayan, palabas na rin nga kami ng bahay dyan. At ayun, babalikan ko na naman ang aking cellphone, kasi hindi nga pwedeng maiwan niya. Diyos mio. Kinuha ko na nga yung motor dyan at ayun si Sir, kinuha na nga rin niya yung motor. So sabay nga kami ngayong lalabas ng bahay. At ayun paglabas nga namin, nandun na nga rin si Mama, naabutan nga rin namin naglalabas na rin ng mga paninda. At ayun, as usual, everyday routine, magdi-display pagkatapos mag-intindi ng mga estudyante. So kaunti lang din yung paninda ni Mama dyan guys, kasi araw pa nga yan ng kanyang pamimili. So kaunti na nga lang yung mga natira. At ayun si Sir, paalis na rin, dumaan nga lang siya dahil nga bumili siya ng saging na kanyang pambaon. So everyday yan guys, pang vitamins niya yung saging, pampatibay ng tuhod. Maya-maya nga, ayan, pinupuyuran ko na nga yung mga chikiting na makukulit. At ayan, tingnan niyo naman si Amara, nagpapakit sa camera, o diba? Pagkatapos nga ni Dayan, ay si Amara naman ang aking pinupuyuran dyan. So, simple lang talaga yung mga pinupuyod ko sa kanila, guys. Dahil nga tamad talaga ako magpuyod ng mga chikiting. Marunong naman ako mag-hairstyle, pero syempre, natatagalan nga ako at kumakain din ng oras. Pagkatapos ko nga silang puyuran dyan, ay sabi ko nga ay magpulbot, magpabangon na. At ayan, tuwan-tuwa sila, guys. Hindi ko alam kung bakit. At ayan, palis na nga sana kami niyan. Naalala ko wala pa pala silang nabibiling pang snacks. Kaya ayun, sabi ko kay Amara, kumuha na ng 2 apple. Tig-isa sila ni Dayan. At ayun, inaabutan nga ni Mama si Dayan ng isang piling na saging. Tawa nga kami ng tawa. Ayaw niya ng saging, guys. Pagkatapos ko nga maihatid yung 2 makulit, ay ito naman si Ate Apple, binalikan ko. So babay muna sa aming mami. Bihira ko talaga silang isakay na 3 guys, baka kasi mas tsimpuhan kami ng LTO, mahuli kami overloading, o diba? Sumusunod naman tayo sa patakaran at para tayo hindi makapagmulta. Pagkahatid ko nga kay Ate Apple, ay kinuha ko nga yung termo sa bahay nila Mama. At pagbalik ko nga sa tindahan, ayan, dumating na pala si Ate Kate. So naudlot yung aking pagkakape, ihahatid ko nga muna siya. At ayan, tingnan nyo, inaabutan ko siya ng 20 na baon, ay ayaw niya guys, gusto niya 100. At ayan, ihahatid ko na nga siya ng mga oras na yan. Sabi niya, i-flex ko nga daw siya. So, ayan, pagbibigyan natin. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, tama na yung exposure na yan. Masyadong mahaba na. At ayun nga, on the way na nga kami. So medyo matraffic nga dun sa highway. Kaya dito nga kami dumaan sa likuran. Dahil maaga pa nga yan, kaya ayaw nagtatraffic nga dun dahil nga maraming nagsisipasukan na estudyante. So dito nga kami dumaan sa likuran. Ayaw na ayaw ko pa naman dumadaan dito guys dahil nga puro humps. Ang sakit niya sa puwet. At ayan, after 48 years, dumating na nga rin kami sa kanyang school. At ayan, may inaano nga siya dun sa kanyang bag at nagulat nga siya, naka-video. So ayan, sabi ko nga magbabay muna siya sa aking vlog. So diba, happy na ngayon si Ate Kate guys. Naka-move on na siya. O diba, sana all. That's it. Wait for part 2.